problem. He's just slipped back into the groove. The problem. He's just slipped back into the groove. Naoya Inoue dahil malapit na magretiro, naghanap na ng talagang malakas sa kalaban. Marlon Tapales at Murodjon Akhmadalib posibleng magka-rematch. Dimitri Bivol panalo. Problem. He's just slipped back into the groove. The problem. He's just slipped back into the groove. Hindi na nagsasayang ang undisputed super bantamweight king na si Naoya Inoue ng kanyang oras sa mga kalaban na pwede na yan. Sa halip, tututukan na nito ang pagpili ng mga pinakamalakas na boksingero sa mundo na magbibigay ng kapanapanabik na laban para sa mga tagahanga. Ito ang kinumpirma ni Hideyuki Iwashi, ang pangulo ng Iwashi Boxing Gym, sa isang panayam sa media sa Yokohama. At ayon kay Iwashi, matapos ang sunod-sunod at mabibigat na laban ng 33 anyos na kampiyon, panahon na upang maging mapili sa mga susunod na makakatapat nito. Gusto ni Inoue na nakakapanabik na laban. Ayon kay Iwashi, magiging kapanapanabik ang susunod niyang laban. Noong nakarang taon, 4 na beses siyang lumaban. Sa tingin ko, mas sapat na ang 2 laban kada taon ngayon dahil sa kanyang edad na 33 anyos. Mas pipiliin na namin talaga ang mga kalaban na yung totoong malakas at talagang ikatutuwa ng mga tao. Patatanda ang huling sumalang si Inoue noong May 2 sa Tokyo Dome na kung saan tinalo niya sa pamamagitan ng unanimous decision win ang kanyang kapwa undefeated at mapanganib na si Junto Nakatani. Ang laban nito ay tinuturing na pinakadakilang laban sa mga Hapon sa kasaysayan na nagpalawig sa record ni Inoue na 33 wins at meron siyang 27 knockouts at syempre walang talo at nagtala ng kanyang ikapitong matagumpay na pagdepensa sa 4 na mga world titles. Sa kasalukuyan mga kwento, nakatagdang bumalik sa gym work si Inoue sa darating na Hunyo matapos isang buwang pahinga, bagamat patuloy naman ito sa kanyang road work at light training sa ngayon. Samantala, muling nagparamdam ng bagsik ang dating biktima ni Inoue na si Murodjon Akhmadalib matapos itong patumbahin si Mosqueda sa ika-4 na round. Sa kanyang comeback fight sa Uzbekistan, ginamit ni Akhmadalib ang kanyang malakas na left hook at sunod-sunod na kombinasyon upang tapusin ang laban. Sa isang panayam ng The Ring, inamin ni Akhmadalib na bukas siya sa pag-akyat sa 126 pounds o sa featherweight division kung mananatili si Inoue sa 122 pounds magkaumabot pa ng ilang taon bago ako makakuha muli ng pagkakataon. Kaya ayokong magantay ng ganung katagal, ani ni Akhmadalib. Kaya dahil dito, maugong ang usapan na posibleng magkakaroon ng rematch sa pagitan ni Akhmadalib at ng Pinoy boxer na si Marlon Tapales. Balak din kasi na Tapales umakyat sa featherweight division. Kaya naman, isang mainit na salpukan ay inaasahan ng mga eksperto kung magkakatapat silang muli sa mas mataas na timbang. Samantala, sa isa pang arena ng boxing, ipinakita ng Unified Light Heavyweight World Champion na si Dimitri Bivol ang kanyang world-class na kalidad matapos talunin na isang near shoutout decision ang challenger na si Michael Effort sa UMMC Arena sa Yekaterinburg, Russia. Ang lahat ng mga rado ay nagbigay ng 120-107 pabor lahat kay Dimitri Bivol. Mga kwento, pinatunayan ni Bivol kung bakit siya isa sa pinakamahusay na pound fighter sa mundo. Pinabagsak niya si Effort sa mismong unang round pa lamang, bagamat sinubukan ng German fighter na gawing kompetitibo ang laban. Halatang kulang ito sa bilis, lakas at abilidad upang tapatan ang depensa at counter-punching ng kampiyon. Sa unanimous decision na 120-107 mula sa 3 hurado, matagumpay na nadepensahan ni Bivol ang kanyang WBA at IBF light heavyweight titles. Kaya naman mga kwento, sino para sa inyo ang dapat isusunod yan na kalaban? Comment na sa baba mga kababayan. Sa bawat suntok may pangarap, sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.